Ito na yung nabidyohan mo. Binidyohan niya, nakarelax lang yung cobra na gumagapang eh. Ngayon nagmamadali siya. Ang gusto lang niya umalis. Ayaw niya ng away sa tao. Ilog na may river walls, makapal na damuhan, napapaligiran ng bukirin. At ang lugar ay mistulang isang pulo dahil sa kumpol ng mga puno. Ito ay paboritong tirahan ng iba't ibang ahas, lalo na ang Philippine cobra. Ako naman pwede tutukan ni Doc. Dadala na tayo ng lalagyan, binabantayan daw eh. We. Ang mga cobra ay karaniwang nakikita at nabibidyohan sa farm na ito. Pangatlong pagkakataon na kaming tinawag at sa pagkakataong ito, tukoy nila kung saan nagtatago ang cobra. Ito ang mga trabahong kayang-kaya na ni Lolo Boslar. Hỏi anh chuối à? Sipit. Temalo yun eh. Temalo yan, King. Panyol daw niya po. Ha? Papaluan. Kaya Kaya nga. Kanya pala kaya hindi siya umalis dahil natakot. Isa to sa ugali niya pagka nabulabog na ng tao, lalo na nasaktan, naka-cover siya. Kahit magtagal pa yan ng minsan ilang araw, hindi naalis doon sa tinaguan. Dito sa lugar nyo kasi, normal na nandito sila kasi agricultural ito. Pero hindi naman ibig sabihin na naghahanap siya ng matutuklaw. Kahit hayaan nyo lang yan na nandyan, actually wala man kayong problema. Hanggat malinis yung mga pathways ninyo, wala man kayong problema dito. Kung nabulabog nyo, pumasok siya sa isang publihan na kahit anong klaseng publihan, bantayan nyo lang, tawagan nyo within 20-30 minutes makakarating na dito. Delikado yung ginawa nyo kung naduraan kayo, sakit nun. Isa sa ugali ng cobra kapag ito ay nabulabog ng tao, lalo na kung ito ay nasaktan at nakakita ng publihan. Kadalasan ay mananatili ito doon dahil sa takot kahit abutin ng ilang araw. Sa ganitong pagkakataon ay maaari kayong magtawag ng eksperto para ito ay hulihin. Minsan kasi, ang pag-iisip ng pamalo lang ang katapat ng cobra ay nauuwi sa disgrasya. Be safe everyone.